'Di ba maganda 'pag gano'n ang ating gagawin, 'no? So, isumbong natin kay Lord, "Lord, sinabihan ako na ganito, ganyan," 'no? So, 'pag 'yan ang gagawin natin, so napakaganda, 'no? So, sa 7, 'no? Ano daw ang sabihin? Sa halip 'yan, sa halip sanayin mo ang iyong sarili na maka-Diyos na pamumuhay, 'no? So, ano daw po ang gagawin? So, ang walang halaga ay wag po nating patulan, wag pansinin kung di ano ang gagawin natin. Ang gagawin natin sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. So, ano yung maka-Diyos na pamumuhay? So, dito mga kapatid, yung mga Israelites ay galing sila sa Ehipto. Yung dumating sila sa Mount Sinai, umakyat si Moses ng 40 days and 40 nights doon sa Mount Sinai, no? So doon sa umakyat, no? Sa bundok ng Sion. So ngayon mga kaibigan, yung siya umakyat doon, binigyan siya ng 10 utos. So yung 10 utos na yun ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. So pagdating ng New Testament, ito ay inano na siya, gisummarize na. Pero alam niyo, for the sake of discussion po mga kaibigan, maganda rin po yung i-memorize po natin yun. Kasi halimbawa tayo ay may mga tinatawag natin na pagpapaliwanag, so dapat malaman natin. No? So ang dali lang po tandaan mga kaibigan, no? So lalong-lalo na pag bata-bata pa yung mga estudyante, no? Halimbawa sa values, o kaya sa religion, o halimbawa yung mga kahit na grade 1 kayang-kayang i-memorize, no? So, di ba, no? So, una-una, love God with all your heart. Ibigin natin ang ating Panginoon buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa, no? So, tingnan natin ang pagsulat ng number 2, no? So, dito, huwag yuyukod sa anumang inanyuan na kawangis ng sa ilalim ng lupa, sa langit. Ayan, no? Pangalawa. Tapos, pangatlo, ang dali, no? So, di ba, ang 3, tingnan natin parang lips, no? Ayan. Dito, huwag gamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. At number 4, di ba? Ang number 4, parang bangko siya, di ba? So, parang bangko siya, di ba? O, remember the Sabbath day and keep it holy, no? So, yan mga kaibigan, no? Sabbath day. Tapos, ang 5 naman, no? So, di ba ang 5? Tingnan natin anong ginagawa natin sa Senior, no? Igalang mo ang iyong ama at ina, no? Di ba? Napakaganda. Ika-6 naman, di ba yung 666, no? So, sa ika-6 naman, ito ay huwag kang pumatay, no? Sa ika-7, huwag kang mangalunya. Ika-8, huwag kang magnakaw. Ika-9, don't tell a lie, di ba? Ayan. Sa 10 naman, parang, di ba? Every morning, pumupunta tayo dyan, no? O kaya pag masamang ating pakiramdam, pumupunta tayo, di ba? Covet, no? Thou shall not covet thy neighbor's wife. So, ibig sabihin, wag nating pag-imbutan ang asawa ng ating kapitbahay o kung ano man mayroon siya, no? So, yan mga kaibigan. Tapos, pagdating ng New Testament, inano na siya, gisummarize, no? So, ito na lang, 2, no? So, maganda naman, no? So, sinabi dito, love God with all your hearts. Ibigin natin ating ng buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa. At ang pangalawa ay ibigin natin ang ating kapwa tulad ng ating sarili. Di ba napakaganda mga kaibigan, no? Sa 2 pa lang, no? So, kaya ano sabi dito, no? So, ang ginawa dito ay sa halip, no? Sanayin. Ano ang sanayin natin? Sanayin natin ang ating sarili, no? Yan, na mamuhay na maka-Diyos, no? Di ba napakaganda pag yan ang gagawin natin, no? Wag pansinin ang walang halaga, no? O wag pag-aksyahan ng panahon ang mawalang halaga. Sa halip, sanayin mo ang iyong sarili sa maka-Diyos na pamumuhay. Yan, maka-Diyos na pamumuhay mga kaibigan. Sikapin natin gumawa ng isang bagay na maganda sa isang araw. So sa mga
Boy Scout sa elementary, mula basta estudyante, elementary at high school. Gumawa ng mabuti, no? Yan. Do a good turn daily, no? So araw-araw gumawa tayo ng mabuti, no? So kaya tingnan natin mga kaibigan, alam nyo, maumpisa na at makita natin yan sa magitan pa lang pag may alaga tayong aso, no? Pag may alaga tayong aso, paglabas po ng bahay, dapat may dala tayong dustpan. Kung walang, mga kaibigan, na kung walang pampers ang alaga nating aso, may dala tayong dustpan, tapos may walis para just in case, isalud na lang natin, no? Kasi mayroong isang tao, no, sa harap ng church, no, sa harap ng church, mayroong na ano niya, no, na maraming aso na doon naaabutan. At ang may dala ng aso, ng kanyang alagang aso, ang dala niya lang po ay plastic, no? Plastic. Tapos yung paglabas inilabas ng kanyang aso, hindi niya sinahod ng plastic, kundi ang ginawa niya ay muna sa semento sa kanya kinuha. So ibig sabihin may natira, no? So napakaganda, pasensya na po sa kumakain. So napakaganda mga kaibigan pag tayo may dustpan, no? Kasi mamuhay na makadiyos, sanayin natin ating sarili, no? Kaya sa may mga alaga ng aso, pag ilabas po natin upang makalanghap ng makasarap na hangin ang ating mga alaga, magdala tayo ng dustpan, magpaalalahanan po tayo, no? Di ba? Kaya sabi, Mari, labas mo yung aso mo, baka mas maganda, Mari, pag may dala kang dustpan, di ba? Para just in case man maabutan ng iyong aso, walang makaapak nito, no? Kasi napakahirap pag-apakan natin, parang buti na lang may mga chinilas tayo lahat at may sapatos.